Sa kasalukuyan, ang pangunahing mga kritiko ng globalisasyon ay ang mga taong mula sa mga grupo ng mga environmentalist, trade unions, workers' right group, at mga anti-poverty groups. Ang mga negatibong epekto ng globalisasyon ay higit na nakikita sa ekonomiya, pamumuhay, kultura at kapaligiran ng isang bansa. Mas higit na nakikinabang ang mga mayayamang bansa sa mga benepisyo ng globalisasyon, na kung saan ang mga third world country ay pinagkukunan lamang ng mga hilaw na materyales at murang paggawa para sa mga multinational corporations. Ang multinational corporation at transnational corporation ay isa sa mga bunga ng globalisasyon. Ang mga multinational corporation at transnational corporation ay nagtatayo ng mga sangay malayo sa kanilang pinagmulang bansa. Ang mga bansa na kanilang pinagtayuan ng sangay ay nakikinabang din sa pamamagitan ng pagtaas ng kita nito mula sa mga korporasyon na yun. Ngunit, ang malaking bahagda ng kita nila ay bumabalik sa bansang pinagmula ng transnational at multinational corporation. Nagdudulot din ng matinding kompetisyon ang pananatili ng multi at transnational corporation sa isang lugar na nagiging dahilan upang magsara ang maliliit na mga negosyo. Maaari ding umalis na lamang bigla ang isang transnational o multinational corporation sa isang lugar dulot ng mas murang pasweldo sa ibang bansa. Mas malaking bahagda ng kita ang napupunta sa mga kapitalista samantalang mas bumababa ang kita ng mga empleyado dahil sa nakikipagkompetensya ang mga ito sa presyo ng paggawa sa mga dayuhang manggagawa dulot ng outsourcing. Isang malaking suliranin na dulot ng globalisasyon ay ang lumalawak na agwat sa pagitan ng sweldo ng mga tao sa iba't ibang antas ng lipunan. Ito ay tinatawag na income inequality. 10% sa populasyon ng tao ang may hawak sa 85% ng yaman sa daigdig. Ang kalahati ng populasyon ng mundo na matuturing na mahirap ay naghahati sa 1% ng pandaigdigan na yaman. Ang mga taong matuturing na bahagi ng top 10% ay nagmamay-ari ng 3,000 ulit ng laki ng yaman ng isang tao na bahagi ng matuturing na bottom 10%. Lumalaki din ang wealth gap sa pagitan ng mga manggagawa na may edukasyon at mga manggagawa na hindi nakapagtapos ng kanilang edukasyon. Ibig sabihin, ang mga unskilled worker ay higit na naapektuhan ng bumababang sweldo at higit na nanganganib sa mga epekto ng globalisasyon. Salamat sa globalisasyon, dumami ang mga oportunidad para sa trabaho. Maaaring mga ibang bansa ang isang tao upang tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang kapalit lang ng magandang oportunidad na ito ay ang pagkahiwalay nila sa kanilang pamilya ng maraming taon upang magtrabaho sa ibang bansa. Ito ay madalas nagdudulot ng mga problema sa loob ng isang pamilya. Kasabay nito ay ang mga pang-ekonomiyang epekto ng pagkawala ng mga skilled workers at mga professional workers sa isang bansa. Ang kasanayan ng mga manggagawang ito ay hindi na magagamit sa pagpapaunlad ng isang developing country. Ito ay nagresulta sa tinatawag na brain drain. Ang pag-abante ng ekonomiya ay nagdudulot ng pagtaas ng kawalan ng trabaho. Karamihan ng mga trabaho ng isang papaunlad na bansa ay nagmumula sa mga casual at unskilled workers. Dahil sa mga makabagong teknolohiya, mas mataas ang demand para sa mga manggagawang may mataas na edukasyon at matuturing na skilled worker. Maraming mga trabahong nawala dulot ng makabagong teknolohiya sa produksyon. Ang mga manggagawa na walang sapat na kasanayan ay napipilitan na lamang na kumuha ng mga trabahong may bababang sweldo para lang magkaroon ng hanap buhay. Nakatulong ang globalisasyon sa pagpapakilala sa ating kultura sa ibang bansa at nakatulong din ito upang mapalawak ang perspektibo natin. Ngunit ang matinding pagtangkilik sa mga dayuhang kultura at media ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa kulturang Pilipino. Ang internet ay nagbigay daan upang mas mapadali ang mga pagbabago na ito. Habang nagpapatuloy ang proseso ng globalisasyon, ito ay naging banta sa kalagayan ng likas na kapaligiran. Ang mabilis na industrialisasyon ay nagdulot ng mga negatibong epekto sa kapaligiran
tumaas ng 60% ang greenhouse gases mula 1970 hanggang 2004. Nagkaroon na rin ng malawakang extinction dulot ng introduksyon ng mga daywang hayop at halaman sa isang bansa at ang pagkasira ng kagubatan. Mahigit 1 milyon na hayop at halaman ang endangered. Taong 2004, 22% ng mga mammals, 31% ang amphibians at 35% ng ibon ang posibleng mawala.